May caller ba? Ang daldal ko eh. Sino to? Ronnie. Hello, Ronnie! Gandang gabi po. Ronnie Ricketts? Hindi po. Idol ko yun di ba? Philippine Action Film, mga kaibigan, di ba? Oh. Ni Sir Dick Israel nga, di ba? Nung, kaya lang, wala na. Diyan ko nakilala. Fernando po Jr. Buti nga nagbabalik na yun eh. Ang nakikita kong nasayapak niyan, Coco Martin. Diba? So, nag-apply ako pang double. Yung pagbabarilin na ako na Sir, ba't maingay? Umuulan po dito, Papa Jack. Patigilin mo muna yan. Lakas mo ng ulan. Ha? Napakalakas ng ulan. Saan ka ba ngayon, sir? Sa Makati po. Umuulan sa Makati? Yeah. Napakalakas po ng ulan. Teka nga, zaptin mo nga kung umuulan sa labas. Tingnan, check mo nga. Kasi yung motor ko nasa arawan eh. Sir! Hello? Hello po. Ayan. Ilang taong ka na po? 40 po. Talaga? Opo, 40 po. Ilang taong ka ng 40? O, di ba mo? Sige. Sumagot ka sa akin. Di ko kayang sagutin, Papa Jack. Yan yung mga bagong tanong ngayon. Ilang taong ka na 40? Ilang taong ka na 40? Papa Jack, yung namimiss ko, yung mga joke mong ganyan. Yung walang kwenta, sir, no? Sabi ko na niloloko mo ako Nabubusit ako, Teka ka. Papa Jack, nandiyan pa yung kasama mong babaeng makulit? Babaeng makulit? Oo, yung... Hindi ko lala kung makulit siya, pero may kasamang babae pag Friday po. Pag Friday lang. Depende po pag pumasok siya. Kasi yung Friday namin, trip-trip lang niya pag pumasok siya. Oo, at least nakakatuwa talaga? Opo. Actually, naghahanap po siya ng donation. Ano ba yung donation na hinahanap niya na nakaraan? Yung yung pintura. Hindi, may nag-donate ng pintura sa kanya. Yung yero. May nag-donate, teka lang update. May nag-donate na ng paso. Yung pako, Papa Jack, meron na po. Hindi na, yung walis tambo, meron na. Meron. Ang kailangan niya yata ay ang lagayan ng pinggan. Ay, mahal ataw yun, Papa Jack. Yung sinasaksak daw, tapos pag sinaksak mo, yung pinggan, kusang nahuhugasan. Hindi kusang may steam, tapos magkakaroon ng buhay yung pinggan. At maghuhugas ng magluluto ng breakfast, mamamalengke yung pinggan mag-isa. Opo. Tama, yun nga yung huling niyang pinapadonate. Diba? Opo. Sige. Teka nga muna, ba't ka ba napatawag dyan? Opo, sa problema po ng anak sa magulang. Talaga? Opo. Kwenta mo ako dyan. Opo. Paano ko kaya umpisaan ko na po ba, Papa Jack? Ano pong ginagawa sa buhay ni Ronnie? Driver po. Ano pong dinadrive mo? Yung Uber, yung ano po nga yung mga bago, yung Uber po. Talaga? Opo. Sa'yo yun, sa'yo? Sa akin po. Magkano po kita? Balak ko mag-Uber eh. Mag-Grab, gano'n. Balak ko nga, magpapasada ako pag wala akong ginagawa. Papa Jack, pag kuha ka na sasakyan, tutulungan kita. Yun po, hinahindi pa ako. Hindi naman. Para bisita rin ako kahit pa paano. Talaga? May recommendation fee, gano'n? Oo, parang gano'n. May kita ako dun 3,000. Talaga? Opo. Sayang din yun, 3,000, Papa Jack. Pabili na rin yun ng yung panglagay ng pinggan na di kuryente. Talaga? Opo. Ayun, salamat. Medyo tumigil-tigil na yung ulan. Sige. Nakasap na. Magkwento ka na po. Ano mo meron yan? Opo, ayun po. Yung problema ko po sa nanay ko. Kasi po, tawag doon? Nung 10 taon na ako, siyempre, Papa Jack, may isip na ako, di ba? Kahit naman po, fetus ka pa lang, meron na po pero... Oo, pero naiintindihan ko na po yung tama at mali nung 10 taon na. So, doon ko unang na-encounter o na-realize yung ugali ng nanay ko. Di ba, Papa Jack, ang magulang, unang-una dapat nire-respeto yon. Dapat po. Opo, yun ang unang-una talagang dapat gagawin ng anak sa magulang, respeto. Tapos, ang nagiging problema po namin, hindi lang ako, lahat kami magkakapatid. Ang nanay ko po, di ba ang nanay, Papa Jack, pagka nasa bahay, ang ginagawa dapat nagluluto ng pagkain. Ayoko, teka lang ayokong buwayag sa ganyan Kasi
tama naman, obligasyon niya ng magulang, hindi lang nanay, or responsibilidad ng lahat yan na ihanda yung kakainin kung, di ba, kung ano man yung pangailangan na gawain sa bahay. Kaya alam ko, pag umuo ako sa'yo, para natin sinabi na magulang, o ang nanay, yun lang dapat ang ginagawa niya, which I don't think tama, appropriate na sabihin ko sa'yo, oo. Hindi, pero nung that time na 10 years old pa lang ako, so yung mga kapatid ko halos maliliit pa lang, so dapat obligasyon talaga ng nanay namin yun, di ba? Tapos yung ipaglaba kami ng damit, tapos yun nga, magluto ng pagkain, asikasuhin yung sa loob ng pamamahay. Nung lumaki na kami, so ayun, imbis na ang ginagawa niya po Papa Jack sa loob ng bahay, yun ba yung tawag doon? Yung sa buong maghapon, hindi siya nagluluto ng pagkain, hindi kami pinaglalaban ng damit. Punas ng punas po sa loob, halos loob ng bahay, pinupunasan niya. Pag may dumaan lang na ipis, pupunasan, palalabasin muna kami lahat. Kaming 5. Teka lang, sir. Ikaw ngayon ay 40 na. Bakit natin pinag-uusapan ito ngayon? Opo, kasi hanggang ngayon, Papa Jack, ganun pa rin ang ugali niya. Ang ginagawa... Ano po ang ayaw mo sa ugali niya? Ito, ganito ka kasi, Papa Jack. Pagka once na nasa loob na siya ng bahay namin, pagkagaling sa labas, ayun, palalabasin kami. Tapos, ang gagawin niya, pupunasan lahat ng bahay namin, pati mga appliances namin, pinupunasan niya ng basang-basahan. Okay. Pinalalabas kami. Okay. Kaya, tapos nung nagkatrabaho na ako, so pag-uwi ko ng bahay, dahil pagod nga ako, kailangan ko magpahinga. Tapos, ayun, pag dumating yung time na magpupunas naman siya, palalabasin po ako kahit pagod ako. So, ngayong 40 ka na hanggang ngayon? Apo. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin yan? Kasi pinoproblema pa rin namin dahil nag-aaway kami mag-asawa dahil sa nanay ko. Ba't nasa isang bahay lang ba kayo? Opo. Ganon. Tapos hanggang sa nag-aaway na sila ng asawa ko, pati nung nanay ko, dahil nga po sa ganong ugali niya. Hindi na makakilos po yung asawa ko dahil sa pagka nasa CR na ang nanay ko, inaabot yun ng halos 5 oras doon sa CR. Wala na, hindi na kami makagamit. Tapos pag siya naman ang nasa lababo, hindi na rin makagamit yung asawa ko. Pero iniintindi pa rin namin, nire-respeto pa rin namin bilang isang magulang. Anong tanong mo sa akin? Interesting. Ito. Ang tanong ko, Papa Jack, kasi pag nakapagsalita ako sa kanya, nangatwiran ako sa kanya, pinalalabas niyang masama daw yung ginawa namin. Ganito, okay. Kinikwento sa labas, opo. Ganito, Ronnie, opo. Hindi ko alam kung naintindihan ko na maayos yung kinikwento mo, Opo. Yung nanay mo meron siyang excessive na desire para maglinis. Opo. Oo. Hindi ko rin alam, Brad, kung ako'y tamang tao para magsabi sa'yo na ito, ha? Opo. Kasi hindi pa ako Dr. Chong, Pero, Brad, kasi kondisyon yan sa utak, Opo. Oo. Ano yan? Hindi nila ginusto. May kilala ko. Ikukumpara ko lang, ha? At ako, humingi na po ako ng tawad. This is just an observation. I am coming from a point of view of a regular person and I will never be a doctor in this lifetime. Diba? Brad, kasi ano yan, kumbaga, kondisyon yan. May kilala ako, Brad, maghapong naka-sweatshirt, naka-medyas, naka-close na sombrero. Ayaw niyang madapuan siya ng kahit ano likabok. Diba? Kahit napakainit, lagi siyang nakabalot sa katawan. Kasi may trauma siya na madumihan siya. Kumbaga, it makes him very, very uncomfortable. Diba? May mga ganang tao, Chong. May mga taong, kumbaga, hindi nila kaya yung mga simpleng bagay na sa atin, sa kanila, big deal. Oo. Tama. So, well, ikaw na nagsabi sa akin, na iniintindi siya. Wala akong ibang sabihin sa iyo ngayon, brother, kundi intindihin niyo pa rin. Diba? Magpasalamat na lang kayo, looking at the brighter side, na yun lang ang problema niyo sa kanya. Opo. More than anything else. Yun lang. Kasi, diba, it could have been a worse problem.
Oh, ako, Papa Jack, naiintindihan ko. Pero yung misis ko, syempre, di ba, minsan lang, lately lang naman sila nagkasama sa isang bahay. Ito ano yan, kumbaga ikaw kumusap sa misis mo. That's your mother, that's your mom. At so far, Brad, wala namang, kumbaga there's no crime na nakukumit yung nanay mo by doing that. Kumbaga, naiirita kayo. Yun, tama? Tama. Naiirita kayo, tama mali? Opo, tama po. Oo, pero this is not something na naman na ikamamatay ninyo. Opo. Di ba, if anything, nakakatulong nga Ha? Tama? Pero ang problema to a point na napaperwisyo kayo kasi kailangan nyo gawin yung CR, pero hindi ito seryosong bagay na kailangan nating na magkasira-sira na relasyon. Naiinis lang ako dun sa idea na since you were young, bit-bit mo pa rin yung mga sinama ng loob mo hanggang ngayon. Brad, hindi na malaking bagay yan, di ba? Hindi po naman ako, hindi ko pa naman sinabing Papa Jack na yung sama ng loob hanggang ngayon, bit-bit ko pa rin. Ba't kinikwento mo ngayon? Hindi po, kasi nag-aaway sila ni Mrs. Oo, hindi na ako halos pag nangangatwiran kasi kami, Papa Jack, lumalabas si Nana, ikinikwento doon sa mga kapitbahay namin na inaapi siya. Hayaan nyo na yung ibang tao. Kasi Brad, ganito I have a feeling kasi na when you talk to your mom, hindi polite. Opo. Tama ba ako? Opo. Are you binibigay niyo ba sa kanya pakiramdam that she is being disrespected? Opo. Huwag niyo hayaan yan. Huwag niyo iparamdam sa kanya na disrespect niyo siya. Kasi mali yun. Alright? Opo. Yun lang, napakahirap kasi yung ikikwento niya sa mga kapitbahay namin na inaapi siya kahit hindi naman to. So yun ang magiging dating sa kanya niyan. It will always dawn to her na parang inaapi niyo siya kasi syempre, di ba? Ano lang pag gusto na nanay mo linisin yung banyo ng 5 oras. Nakakapikon nga naman yun, di ba? Opo. Imagine mo gerbs ka na tapos may Tama. But I think you can work around the system and find the process na kung saan hindi niya kayo maabala. O di mo sa nanay mo, pwede mo lisin mo yung kung gusto maglinis ng CR, pwede bang lisin mo yan after 10 o'clock gabi? Di ba para tulog kami lahat? Pero Papa Jack, sumasagot ako sa kanya. Ang problem mo lang kasi ngayong gabi, Brad, is ikinikwento niya sa ibang tao yung mga pangyayari sa bahay. O di ibig sabihin, Chong, yung pagkakasabi niyo lang sa kanya ang problema niya. Say it politely, nanay mo yan Opo. There should be no competition between your mom at saka ng asawa mo. Dapat ang turing ng asawa mo sa nanay mo, nanay din niya. Asawa ka niya. Opo, yun naman talaga, nanay talaga. Pero dumarating din po kasi Papa Jack sa point na napipikon din. But, ilan taon na nanay mo? 40 ka na Opo. Ilan taon na nanay mo? 60 na po. Chong, they will not be forever with us. Ako, laging ganyan ang premise ko pag magulang. The general rule of the universe, mga kaibigan, our parents, di ba? Will go first. Will graduate from this life before us. It will not be a wise thing, di ba, na pag graduate sila sa mundong ito, ang pabaon mo sa kanila ay sama ng loob. I will never tolerate that, nor, di ba? Hindi ko naman not even suggest to you, Brad, na dumating yung ganong point na yun. Hindi ko hayaan. Nagsasalita lang naman po kami sa kanya. Pero andun pa rin yung pagrespeto na. Huwag na, Chong. Kumbaga, gawan na lang kayo ng organization ng mga bagay-bagay sa bahay. Hindi na para lumaki pa. Diyos ko naman, napakalit na problema ito pag... Tsaka, have you tried yung nanay mo dalhin pa-check up? I know, sige, itatry ko, Papa Jack. Ipa-check up. Kasi, Chong, I really suspect. Sana mali ako, It's a psychological condition. I'm not suggesting anything. I'm not a doctor, ha? Okay. Parang Brad, kanya-kanyang... Natanong niyo ba sa nanay mo kung bakit siya naglinis ng CR na 5 oras? Hindi pa. Ba't di tinatanong? Baka kasi bakit paliwanag siya? Baka when you talk about it with her, malaman niyo yung dahilan. For example, ako, Brad, I'll share one thing to you. I have a fear. Alam mo kung anong fear ko? Apo. Maraming tao. I have a fear of crowd. Pag wala ako sabot lagi ako bisita dito. Like tonight na akong bisita. Okay lang ako because I'm in my natural habitat. Naga dito ako. Pero pag nilam ako sa ibang lugar, maraming tao, manginginig ako.
And I can never explain that to anybody. Kaya kung nagpa-disappoint ako, ang request ko, lagi ako may bouncers. Kasi pagdating ko sa stage, umaalis ako agad because I shake. Opo, May pinapawisan ako. At di ko paliwanag yun. Siyempre, sa dami ng fans nyo ba naman, ha? Hindi yun, Brad. Ano ba? Ano? Star complex, gano'n. Diba? At alam ko yun, diba? I read about it. Yun talaga ako, ang gagawin ko. It's debilitating at some point sa akin. Kanya-kanya. Ibang tao, may ipis. Minsan nakakatawa na nga lang. But actually, that's actually fear. Tanong mo na ano yung ba't naglinis sa CR for 5 hours? Baka nag-aalala siya na may magkasakit dahil madumi CR. I don't know. Magtanong kayo sa kanya. Hindi yung inaaway niya na siya. Hindi alam kung saan nanggagaling yung kanyang ginagawa. Hindi naman po totally inaaway pa. Pag nangangatwiran lang po kami. Sa nanay kasi, Brad, ang dating lagi niyan, ano eh. Kaya nga, opo. Ang dating sa kanya lagi, magulang kasi yan, Brad eh. Tama, opo. Di ba? Pag sumagot ka ng babalang dyan, kahit tama ka ba't mali siya, ang dating yan, di ba? Tama pa rin sila. Hindi yun, na-disrespect mo sila. Kahit may punto, magulang kasi yan, Brad eh. Kami ng nanay ko, nag-away kami once. Alam mo kung bakit kami nag-away? Opo. Kasi meron siyang problema, hindi sinabi sa akin. Nagalit ako kasi bilang anak, obligasyon kong solusyonan yan. Anak ako eh. Opo. So nag-aaway kaming dalawa. Although magandang intensyon ko dahil gusto kong isolve yung problem niya. Diba, nakapagtaas ako ng boses dahil nag-aalala ako sa kanya at sumama pa rin loob niya. Magulang ko, ang gagawin natin, magulang yan. Opo. Napakamadamdamin talaga, Papa Jan. Ikaw ba nakikita mo ba, ano ba yung word? Magulang, di ba? Opo, magulang. Nagtataka ka pa, siyempre, gugulangan tayo naman. Ano ba? Opo. Yun lang ha. Opo. Marami na gano'n dito yung disorder ng nanay mo. Ayokong banggitin mga kaibigan kasi I do not want to give any seemingly expert assessment because I am not an expert. I'm not a doctor. I can only talk about this, di ba, from a very, very personal vantage point. So, sabi mo yung nanay mo at bring him to the doctor kung feeling nyo it's getting in the way sa maghapon ninyo. Opo. Okay? Opo. Tapos magtatanong din po ako sa doktor kung... Yun nga ang sabi ko, Brad, ano ka ba? Opo. kung ano magiging tanong mo sa doktor, doon mo na tanongin, huwag na sa akin. Opo. Makaristahan kita rito, loko. Opo. Sige, kung nakaantabay nanay mo, ano mensahe mo sa kanya? Ay, sige. Game. Nay, sana wag mo naman sanang karirin yung pagiging... Ayoko yung mensahe na yan. Ang munturuan, kakasabi ko lang eh. Sige po, Nay, ulitin ko po, Papa Jack ha. Game. Sige po, Nay, sana po, sana po. Ulit natin. Ganito ha. Apo. Umpisa mo, Nay, mahal ka namin. Apo. At kahit ano pa, yung ugali mo na ayaw namin, di ba, papakisamahan ka namin at pagtsatsagaan namin kung ano may nakakaabala sa amin. Doon mo umpisahan. Huwag yung, Chong, I expect you to be the one to adjust to your mom, not your mom adjusting to you. Yeah. Asampaling kita ng alpambrang kulit mo. Game. Sige po. Nay, nanay, mahal na mahal po namin kayo. Salamat po ng marami. Unang-una sa pag-aalaga niya sa amin nung maliit pa kami. At yun, pagbibigay ng ng pagpapaaral sa amin, pagbibigay ng mga pangangailangan namin. Sana wag po kayong magtatampo kung nagsasalita man kami. Para din po sa inyo yan. Kahit nagsasalita kami sa iyo, andun pa rin yung pagrespeto na. Ay, naku, tumigil ka. Ayoko marinig yan. Ayoko yung kahit... Chong, ulitin ko ha. Kahit, even if you have the best intention in the world para sa nanay mo at sinigawan mo siya, at kahit ang sinasabi mo sa kanya magandang bagay, if dinaan mo yan sa pasigaw, it will always dawn to her na hindi mo siya nire-respeto. Kahit na ang word mo ay I love you pero pasigaw, Brad, it's disrespectful. So pag sinasabi mo na kahit nakakapagsalita ka mo sa'yo, mahal ka namin, hindi niya na-appreciate yan. Chong, you are 40 years old.
Opo. Tama ko? Opo. And I do not have to make or overemphasize that. 40 ka na, Brad. Opo. Darating yung time, magiging sensitibo ka na rin. Ayokong mga kaibigan, pun unintended Pero alam niyo, pag tumatanda, naging sensitibo. Ako nga bata po, 22 lang sensitibo. 22 lang kayo, Papa Jack? Last year, 23 na ngayon. Ka na makulit, Brad. Tingnan ko nga sa Ulitin mo. Opo, ayun. Sige po, ulitin ko po. Game. Opo. Ayun, nanay, salamat po ng marami. Ayun, dahil sa inyo. Binibigay niyo sa amin dati yung mga, nung wala pa akong asawa. Ayun, inaalagaan mo kami. Salamat na marami kahit may asawa na ako. Ga-advise pa rin kayo. Yun lang po. I love you, nanay. Yun lang po, Papa Jack. Ronnie! Opo. Okay. And now that you have submitted, nag-caving ka na dun sa idea na yan. Opo, salamat. May sabihin ako sa'yo, ha? Opo. Okay. Ito, just to appreciate your point. I'm not telling you, Brad, na wala kang punto pag naiinis ka. Tao ka eh. Opo, opo. Di ba? Kahit na, even if you're the nicest son or daughter in the world, tao ka, maiinis ka, at mabubusit ka, di ba? At nanay mo, friend. Tama? Opo. But then again, Chong, it would always depend on how you manifest yung nararamdaman mong pagkayamot. Diba? You never try to lose your identity as a son. Ulitin ko ha? You never try to lose your identity as a son even if, diba, you are mad sa nanay mo o tatay mo. You maintain, diba, sa utak mo yung idea na ikaw ay anak at siya ay magulang. At kahit magulang ang mundo, Chong, hindi magpapalit yung dalawang yan. Tama. Alright? Opo. Actually, yung birthday mo sa nanay mo, Brad, para itawag mo sa radyo. Napakalit na bagay nito para itawag mo sa akin. Hindi ba? Hindi ka ba sure kung paano maging mabuting anak sa nanay mo? At kailan mo akong tawagan? Kasi ba, Jack, sagot ka pa sa yung tubo ko. Pasensya ka na, naintindihan kita ha. Opo. Ayoko lang ng mga tuwiran ka kasi I do not want to make any compromise when it comes to treating our parents. Because one day, diba, we'll go to a place where we turn to be gray and old, mga kaibigan, and we would need the younger generation to, diba, extend yung sobrang pasensya because grumpy na tayo, makulit na tayo, sensitibo tayo, at kahit wala ka sa lugar, gusto mo pagpasensyahan kanila. One day, you'll get to that place. Diba? Kasi, age will catch up on us. Tao tayo. We grow older. Am I making sense? Sana yung mga anak na walang yan sa magulang nakikinig ha. Yung mga magulang po na may anak na walang yan, padalhin sa kanya yung anak na sampalin ko sa harap mo. Baka hindi niya magawa. Minsan yung mga magulang ko, hindi rin. Padala niyo po yung sa akin, ako po hasapak sa harap mo. Hindi niya magawa. Pag mga anak na walang yan. Because I hate yung mga anak na walang yan. I don't have any, may counting pasensya at tolerance, wala ako sa inyo. Literal, patutugin kayo gusto mo sa harap na nanay mo. Pagbasos ka sa magulang. Alright? Opo. Pero syempre joke ko lang patutugin. I just wanna describe ako. Nakakainis kasi eh. Di ba? Alam niyo yung mga anak na yung, ito, napaka-common nito ha. Brad, tinan mo ha. Alright. Yung nanay mo, di ba, ay, kumbaga, siya yung naging housekeeper ever since bata ka. Opo. Look at it this way, Ronnie. Tumawag ka sa akin, ang kinuwento mo sa akin yung downside na pagiging masipag na nanay mo.
Pero hindi mo nagambangginis sa akin na mula bata ka, pinagluluto, pinaglalaba ka niya at paglinis ng bahay. Nasaan na yung part na yun? Ano nakita mo? Yung pangit lang? Gusto mo padugin yung uso mo ngayon? Di ba? Kasi hindi mo nakita yun. Na mula bata ka, the only duty that your mom, diba, delivered to you was to keep the house clean for you. And you complain kung paano niya ginawa yung duties niya. But she's been doing that. Mula bata ka and you can complain kung paano niya ginawa. Hindi ka ba unfair nga, Brad? Sagot. Oh, di ano ngayon? Ha? Tama po kayo, Papa. Di ba? Opo. Hindi nakakahiya ka ngayon. Tama? Tama. Oh, nagrereklamo ka pa. Ulitin natin yung ano, ha? Yung mensahe mo sa kanya. Okay? Opo. Okay, ulitin natin. I want you now to say thank you sa nanay mo for all the years of taking good care of you. May asawa ka na, Brad. Up until today, she's cleaning the bathroom for you. Can you not appreciate that part? And here you are calling my show, diba? And telling me na ayaw mo sa service ng nanay mo. Alam mo ito na ginagawa niya? Walang overtime pay, walang day off. Yung araw niya nakadepende sa kung paano kayo uuwi ng bahay, kung anong gano'ng kadumi ang damit ninyo. Yung pagod niya nakadepende kung anong alikabok mayroon sa mga paa niya pagpasok niya ng bahay. May mga anak pa, di ba? Pag nagluto na namin, meron pang kapal na mga magreklamo, hindi masarap ulam. Hindi ba kayo nahiya? Minsan may mga anak dyan, di ba, na may kailangan silang damit, hindi nalabhan. Di ba? Paano yung anak, imbis na laban yung damit niya, kasi alam niya kailangan niya bukas, andun, nagdota o kaya nag-Facebook maghapon. Pero malaki ka na, pwede mo na, kaya mo nang gawin. Pag hindi nalaban na nanay mo, galit ka pa, inanay mo pa yung, di ba, yung parang kawawa na sorry anak, hindi ko nalaban. May makita kong anak na ganyan, talaga pa tutulong yung uso. Sa harap ng nanay. Para ma-appreciate ninyo. Nanay nyo, hindi yung kasambahayan. Marami akong tinatamaan kabataan sa buto niya. Meron magdanag, sisikuhan dito, tinan mo anak o tinan mo. Tinan mo anak, ganyan ka, ganyan. Paano? Tayo mga nandun tayo nakaangkla din sa katotohanan na mahal ka ng nanay mo. And we all believe and we take advantage of the fact that mother's love, mga kaibigan, especially nanay, di ba? Parents' love, especially mother's love, is unconditional. We take advantage bilang mga anak. Kapasalamat si nanay mo, ha? Opo. I wanna hear you. Tawag ka sa akin nang reklamo ka imbis na i-appreciate mo nanay mo. Okay? Opo. Game. Yeah. Nanay, salamat ng marami. Yung una-una sa pag-aalaga mo sa amin, maliit pa kami. Bigay ng pangangailangan namin hanggang sa nagdag-aaral na kami. Salamat po. Oo nga po na ang anak ay anak po lamang talaga. Sorry po. Nakakasagot pa kami sa iyo. Sorry po. Habang malakas ka pa, papakita namin yung pagmamahal. Kung gusto, lalabas tayo, kakain tayo sa kahit tagaytay, gusto mo. Walang problema. Yun lang po, Papa Jack. Tama. I think I said enough. I think I was able to get my message across. Alright? Opo. Natanong ko sa'yo bago kita pakawalan. Kaya lang ka huli nagpunta ng mall. And the only purpose you had was to get something para sa nanay mo.
Noong Mother's Day, hindi ano yan, hindi counted dyan. Hindi po, Papa Jack, last 2 years na po. See, that's my point. Sa po, Glorieta. Di ba? Hindi kasama yung Pasko, yung ordinaryong araw. Birthday. Di ba? Birthday, but hindi counted dyan. Given kasi yan eh. Given yan. Alam mong inaasahan niya kaya mo ginawa. Di ba? But when was the last ordinary day that you made the decision to get something for her just to make her feel special and that she exists and she's important? Kailan? No. Diba? Tapos meron kang lakas ng loob magreklamo? Alright? Oh. I'm not saying you're a bad son, ha? Hindi yung sabi ko. Sige na. Pag mo nang bayakap mo nanay mo, ha? Opo. Bila mo duster, yung bulaklakin, loko. O kaya para mo sa SpongeBob yung print, no? Pikachu, ganun, ha? Opo. Kaya maganda Gundam. Nanay, Gundam. Thank you po, Papa Jack. Magandang gabi po. Magandang gabi. Salamat sa pagtawag.